Ako po si Miss Winnie. Samahan po ninyo ako sa kakaibang kwentong ito. Kuya Popoy, tapos na po ba kayong maglikpit na mga kailangan nating dalhin? Malapit na tong matapos. Konting hintay na lang, Nora. Sige po kuya, nakapagwalis na at nakapaghugas naman na po ako ng pinggan, kaya pwede na po tayong umalis kagad pagkatapos niyo pong mag-ayos ng gamit. Pero Nora, sigurado ka na ba talaga rito? Kasi baka mamaya hindi mo pa pala kayang lumaban sa mga aswang. Alam ko naman na gustong-gusto mong gumanti sa pagkamatay ng mga magulang mo. Pero kung hindi ka pa sapat na handa, lalo na sa edad mo, mas mabuti nang ipagpaliban na muna natin. Naku kuya, nakita niyo naman po kung gaano ako kagaling makipaglaban, diba? Kayo po ang nagturo sa akin. At saka may sapat na kaalaman ako sa panggagamot at sa pagiging albularyo kagaya ni ina. Kaya sa tingin ko naman po kayang-kaya ko na po. Iba kasi ang pakikipaglaban sa mga aswang sa totoong buhay. Puro ensayo lang tayo, saka ako lang naman ang kalaban mo. Paano kung makakita ka ng totoong aswang tapos matakot ka bigla? Sus, kayang-kaya ko na po yan, kuya. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po kayo magsisisi na isasama niyo ako sa laban mo sa manananggal na yan. Walang takbuhan o kaya iyakan kapag nakakita ka na talaga ng totoong aswang, ha? Wala talaga. O siya, sige. Patapos na ako rito sa inaayos ko eh. Ang gawin mo, kunin mo na ang mga gamit mo sa loob ng kwarto mo at saka lumabas ka na. Hintayin mo na lang ako sa motor natin dun sa labas. Sige po, kuya. Masaya kong kinuha ang mga gamit ko sa aking kwarto. Pagkatapos ay lumabas na kagad ako ng bahay namin para maghintay sa motorsiklo ni Kuya Popoy. Ito ang unang araw na sasabak ako sa laban sa isang totoong aswang. 3 taon kasi ang nakalipas simula nang mamatay ang mga magulang namin dahil sa pagpatay ng grupo ng aswang. Nagpasya na akong sumama sa panunugis ni Kuya Popoy ng mga aswang. Sigurado naman ako na kaya ko dahil 7 taong gulang pa lamang ako ay nakikita ko na kung paano makipaglaban ng mga magulang ko pati na rin ang mga miyembro ng pamilya namin. Nakita ko kung paano manggamot ang aking ina at kung paano naman kumilos ang aking ama. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang. Si Kuya Popoy nga lang ang nagturo sa akin kung paano ang makipaglaban at kung ano ang mga gamit na kailangan pangontra sa kanila. Ilang saglit pa nga ay lumabas na rin si Kuya Popoy, dala ang mga gamit namin. Bukod pa yun sa gamit na dala ko dahil ang sabi niya ay aabutin daw kami ng ilang araw sa baryo na pupuntahan namin. Oh, kumapit ka ng maigi ha. Baka mamaya malaglag ka. Kapit na po ako, kuya. Naku, excited ka pa ha. Huwag kang iiyak kapag nakakita ka ng pangit na aswang ha. Eto naman si kuya, napakakulit eh. Hindi nga po. Kaya tara na at umalis na tayo. O sige, ihanda mo na ang sarili mo. Habang umaandar ang motorsiklo, nagkwentuhan kami ni Kuya Popoy tungkol sa mga dapat at hindi dapat kong gawin. Sa haba ng biyahe, napagkwentuhan din namin ang tungkol sa pag-aaral ko. Simula kasi nang mamatay ang pamilya namin, hindi na ako nag-aral pa ulit. Pinipilit ako ni Kuya Popoy pero parang wala pa talaga akong ganang mag-aral. Ang sabi ko sa kanya, sasabihin ko na lang kung kailan ko gusto ulit. Hindi naman niya ako pinilit. Sa trahedyang nangyari sa pamilya namin, kami lang ni Kuya Popoy ang natirang buhay. Ang lolo at lola namin, ang mga tiyuhin pati na ang mga pinsan ay inubos ng mga aswang. Natira kami ni Kuya Popoy dahil kasalukuyan kaming nasa fiesta noong madaling araw na yon. Habang abala ang lahat sa pagsasaya, doon sumugod ang mga aswang. Matapos ang 1 oras na biyahe, huminto kami sa harap ng isang bahay. Ang sabi ni Kuya Popoy, yun daw ang bahay ng nagpapatugis ng aswang. Oh, bumaba ka na. Dahan-dahan ka ha. Opo, kuya. Hiya! Ayan, okay na po ako. Katukin mo na ang pinto ng bahay nila. Sige po, kuya. Ako na po ang bahala. Magandang hapon po. Magandang hapon din, bata. Anong kailangan mo? Ako po pala si Nora. Ako po yung isa sa manunugis ng aswang. Kasama ko po ang kuya kong si Kuya Popoy. Ikaw? Manunugis ka ng aswang? Ang bata-bata mo pa. Niloloko mo ba ako? Ha? Hindi po. Naku, kung pinaglololoko mo lang ako, umuwi ka na sa inyo. Magandang hapon po, Aling Kuring. Ako po si Popoy, yung narekomenda ng kaibigan nyo. Pasensya na po kayo sa kapatid ko ha.
Pero tama po ang sinabi niya. Isa po siyang manunugis ng aswang. Talaga? Hindi ba parang ang bata pa niya para maging manunugis? Bata lang po siya, pero marunong siya makipaglaban. Ganun ba? O siya, sige, pumasok kayo sa loob at mag-usap tayo tungkol sa trabahong ipapagawa ko sa inyo. Sige ho, maraming salamat. Hali kayo at maupo muna kayo rito sa may kusina. Salamat po. May gusto ba kayong inumin? Sige ho, kahit na tubig lang okay lang sa amin. Diyos po, meron kayo? Ano ka ba naman, Nora? Hindi na po, Aling Kuring. Ayos na po kami sa tubig. Ayos lang, ano ka ba? Bata naman yan kaya natural na maghahanap ng iba bukod sa tubig. Sige ho, kung meron ba kayo salamat po. Kuya, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? Oo naman, inirekomenda siya ng kakilala ko. Bakit mo natanong? Wala lang, nakakainis kasi ang pagtawag-tawag niya sa akin ng bata Ano naman, bata ka naman talaga. Ewan ko po kuya, pero nakakainis na wala siyang tiwala sa akin porke bata pa ako. Ako rin naman wala pang tiwala sa'yo Kaya nga patunayan mo sa akin na marunong ka na. Para sa susunod, isasama kita ulit. At saka walang magiging problema kung sakaling susugurin na natin yung baryong matagal na nating gustong sugurin. Kaso hindi pa nga natin alam kung saan yun Huwag kang mag-alala, Nora. Darating din ng araw na malalaman din natin kung saan ang baryong yun. Basta ngayon pinayagan na kitang sumama sa akin. Magsanay ka na para kapag nalaman natin, handang-handa ka na. Oh, mga bata, heto na ang juice nyo. Maraming salamat po, Aling Kuring. Parang napakalayo ng agwat nyong dalawa, ano? Opo. 10 taon ang pagitan ng mga edad namin, Aling Kuring. Mag-isa lang sana ako kaso sumabit pa itong si Nora Masaya namang magkaroon ng kapatid, pero mukhang makulit itong si Nora. Opo, may kakulitan nga po talaga itong kapatid ko. Hindi naman ako makulit. Makulit po, no? Kaya nga sana kaya nga niyang makipaglaban sa mga aswang. Bukod sa bata pa siya babae pa. Hindi ka ba natatakot na isama siya? Isasama ko po siya para masanay siya. Hindi ba dapat nag-aaral siya? Ayun nga po Natatakot po siya mag-aral. Nagkaroon kasi siya ng trauma. Kung hindi niyo mamasamain, pwede ko bang malaman kung bakit? Kasi importante talaga ang pag-aaral. Personal na po kasi yun, Aling Kuring. Pero hindi ko naman pababayaan ang kapatid ko. Alam kong darating ang araw na mahihikayat din siya mag-aral ulit. Kung sa bagay, kwento niyo yan at hindi ko na dapat pang pakialaman. Nire-respeto ko ang desisyon niyong itago. Ang mabuti pa po, pag-usapan na natin yung tungkol sa manananggal. Ay oo nga, yung manananggal na tutugisin ko, pumatay na ng 2 buntis. Nung una, akala namin nakunan lang talaga at nagkaroon ng komplikasyon yung babae kaya namatay. Pero sa pangalawang pagkakataon, nawala ang buntis madaling araw nang mamamalengke sana siya. Buong araw hinanap pero hindi mahanap. 1 linggo rin bago natagpuan ang nabubulok niyang bangkay sa may kagubatan. Wakwak ang tiyan niya at wala na ang sanggol. Ang nakakapagtaka lang doon ay kung bakit tuwing papasikat na ang araw tsaka niya ginagawa. Pwede pong papasikat na kasi ang araw saka pa lang siya nakahanap ng biktima. Tama ka dyan. Baka nga ganon. Pero ano't ano man sana mahuli niyo kagad kung sino ba ang aswang na gumagawa noon bago pa mahuli ang lahat. Marami pa namang buntis ngayon sa baryo namin. Sige ho, kami na po ang bahala. Pero bago po yun, pwede po bang malaman kung may mga bagong salta po rito sa baryo nyo? Wala naman. Kaya nga pinagtataka namin kasi ngayon lang nagkaroon ng mga ganitong problema kahit na wala namang bagong salta sa baryo. Kung ganun, mga pinakamatatanda po. O siya, sige. Ililista ko ang mga pangalan ng pinakamatanda sa baryo namin. Pinakinggan kong maigi ang usapan nila kuya at ni Aling Kuring pero ang hirap palang intindihin. Napapakamot na lang ako at nagkukunwaring naiintindihan ng lahat kahit na hindi naman talaga. Hindi ko alam kung dahil bata pa ba ako o sadyang mahina lang talaga ang utak ko pagdating sa pag-intindi sa sitwasyon. Doon ko na-realize na hindi pala madali ang maging isang manunugis. Nakaramdam na ako ng kaba pero ang determinasyon ko na wag kagad sumuko ang nagtulak sa akin na tumuloy pa rin. Matapos nilang mag-usap,
Umalis na kami ni Kuya Popoy at nag-umpisa na kagad sa pag-iikot sa baryo. Kailangan mahuli kagad natin ang manananggal sa lalong madaling panahon. Kaya maging mapagmatsyag ka ha. Opo kuya, wag po kayong mag-alala. Hindi mo po pagsisisihan na isinama mo ko. Patunayan mo na lang. Mas gusto kong ginagawa kaysa puro dada. Siyempre naman po. Siya nga pala, kapag kakaiba na ang pakiramdam mo sa matandang kakausapin natin, sabihin mo kagad ha. Si Aling Kuring po, kakaiba po ang pakiramdam ko sa kanya. Mabait naman si Aling Kuring. Bakit ba siya ang pinag-iinitan mo? Kakaiba po talagang nararamdaman kong inis sa kanya eh. O siya, sige. Inis ka na sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, aswang siya. Parang siya nga po ang aswang eh. Loko kang bata ka. Halika na nga at baka may makapansin pa sa atin dito. Magkakakilala pa naman ang lahat dito. Baka mapansin tayo kasi hindi tayo kilala. Mabuti pa nga po kuya. Nag-ikot-ikot kami sa baryo. Nakakapagod nga dahil bawat matandang nakakausap namin at mga pinagsususpetsahan ni Kuya Popoy na pwedeng manananggal, palaging hindi ang sagot ni Kuya. Ang inakala kong madali, mahirap pala. Lalo na nang inabutan na kami ng gabi pero wala pa rin kami talagang ideya kung sino. Kuya, pagod na ako. Wala pa rin po ba talaga? Wala pa rin eh. Ikaw ba? Wala ka pa rin pinagsususpetsahan? Bukod kay Aling Kuring, wala na po eh. Puro ka Aling Kuring. Siya lang naman po talagang mukhang aswang eh. O siya, sige. Sabihin mo nga sa akin kung bakit iniisip mo mukhang aswang si Aling Kuring. Masyadong kulubot ang mukha niya. Bukod pa ron, mabaho siya. Amoy patay na daga. Ano? Anong sinasabi mong amoy patay na daga? Ayoko naman pong maging masyadong masama ang ugali kaya hindi ko po sinabi sa'yo. Sabi niyo po hindi naman siya aswang. Pero amoy patay na daga po talaga siya, kuya. Grabe ka naman. Halika na. Umalis na tayo at puntahan natin ang bahay ni Aling Kuring. Ano po? Pero kuya… Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagmadali si Kuya Popoy na pumunta sa bahay nila Aling Kuring. Panay ang tanong ko sa kanya habang nasa biyahe kami papunta roon pero hindi siya kumikibo. Basta tuloy-tuloy lang siyang nagpapaandar ng motorsiklo. Humaharurot ang pagtakbo noon kaya kapit na kapit naman ako sa bewang niya dahil baka mahulog ako kung hindi ako kakapit. Hanggang sa makarating na nga kami sa bahay ni Aling Kuring. Pero hindi kami huminto sa harap ng bahay nila, kundi sa likod ng bahay. Kuya, bakit dito po tayo huminto? Akala ko po ba pupuntahan natin si Aling Kuring? Mukhang tama nga ang kutob mo sa simula pa lang, Nora. Ano po? Naaswang si Aling Kuring? Oo, kaya humanda ka at huhuli natin siya. Pero paano po yun nangyari, Kuya Popoy? Di ba siya nga ang nagpapatugi sa aswang? Siya nga, para siguro hindi siya mapagbintangan. Teka nga, bakit ngayon ikaw naman ang hindi naniniwala? Kasi ayaw mo naman pong maniwala sa akin kanina eh. Pagkatapos ngayon parang nabaligtad na po tayo. Basta Nora, tara na at pumasok na tayo sa loob. Pero paano po tayo papasok? Nandito tayo sa likod bahay. Aakyat tayo dyan sa may bakod. Hala, hindi kaya tayo madisgrasya niyan, kuya? Natatakot ka ba? Hindi po ba't naman po ako matatakot? O di tara na kung hindi ka naman pala natatakot. Sumimangot ako at tumingin sa mataas na bakod sa likod ng bahay ni Aling Kuring. Kung para kay Kuya Popoy mababa lang yun, para sa akin mataas ang bakod. Ako ang pinauna niyang umakyat sa pader pero hindi muna ako bumaba roon. Hinintay ko siyang umakyat din at tumalon pababa bago niya ako sinalo. Takot na takot nga ako noon pero pilit ko lang pinapatibay ang loob ko para ipakita kay Kuya na malakas ako. At saka kailangan kong pagdaanan ng lahat ng ito para masanay ako sa paparating na mangyayari sa amin ni Kuya. Habang naglalakad ng mabilis pero tahimik patungo sa bahay ni Aling Kuring, sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Ramdam ko ang magkahalong kaba at takot sa posibleng makita ng mga mata ko. At nang tuluyan na nga naming makita si Aling Kuring, hindi na nga nagkamali si Kuya. Sa loob ng kanyang kwarto, may kinakain siyang laman ng isang sanggol sa loob ng isang garapon. Walang yakang aswang ka! Sinubukan mo ba akong linlangin?
Lintik, paano nyo nalaman? May ginamit ka man na kung anong proteksyon laban sa akin. Hindi yun tumalab sa kapatid kong isang albularya. Kaya ngayon, tapos na ang kasamaang ginagawa mo. Hindi mo ako basta-basta mapapatay! Nora, saluhin mo tong bag at kumuha ka ng panglaban mo. Sige po, Kuya Popoy! Kaagad na init siya sa akin ni Kuya Popoy ang backpack na suot niya at saka siya sumugod sa mana ng gal. Habang pilit pang nagpapalit anyo si Aling Kuring, sinugod na siya ng suntok ni Kuya Popoy. Ako naman ay nagbukas na ng backpack. Naglalabanan na sila. Namimili pa ako ng pwede kong gamitin. Yung malakas at komportable kong gamitin. Diyos ko, Nora! Ano pa bang hinahanap mo dyan? Bilisan mo! Hindi kaya to ng walang panglaban! Heto na po, Kuya! Teka lang po! Bilisan mo! Heto! Ito ang bagay sa akin! Nakangiti kong inilabas ang tirador na nasa loob ng bag ni Kuya. Pagkatapos ay kumuha ako ng bawang. Yun ang ginamit kong bala. Pagkatapos ay tinutok ko na yun sa manananggal na si Aling Kuring. Unti-unti nang nagbago ang kanyang itsura. Nagkaroon na rin siya ng pakpak pero hindi pa nahahati ang kanyang katawan. Kuya Popoy! Tumabi ka! Ako na po! Anong? Diyos ko! Sa dami ng pwedeng gamitin, yan pa talaga? Watch and learn! Piyong! May sound effect pa akong nalalaman ng tirahin ko ng bawang si Aling Kuring. Tumama yun sa noo niya kaya kaagad siyang tumumbas sa sahig habang umuusok ang kanyang noo. Gulat na gulat ang mukha ni Kuya habang ako ay kumukuha na naman ng bagong bala na bawang. Nang makaporma, agad ko na namang tinira ng bawang si Aling Kuring. Tumama naman yun sa ilong niya. Nadisporma na ang mukha niya dahil nalulusaw yun sa tuwing tatamaan ko ng bawang. Ano ka ngayon? Bata lang pala ang kakaya sa'yo. Yung batang minalit mo kanina. Wag niyo akong patayin! Ano ka, batas? Para hindi ka namin patayin? Asa ka? Kapag pinatay niyo ako, hindi niyo na malalaman kung saan naninirahan ang pamatay sa mga magulang niyo! Anong sinasabi mo? Alam ko ang kwento niyo. Kalat yon sa mga lahi namin. Isang magandang kwento kung saan pinatay ng mga aswang ang buong lahi ng albularyo at manunugis. Ang kwento kung saan nanalo rin sa wakas ang mga aswang. Gago ka! Anong pinagsasabi mo? Sabihin mo sa akin ang mga nalalaman mo! Bakit? Paano ako makakasiguro na hindi niyo ako papatayin kung sasabihin ko? Hindi ka namin papatayin. Nora, huwag ka nang lumaban. Pero kuya… Sige na, mas importanteng malaman natin kung saan nakatira ang mga aswang na pumatay sa pamilya natin. Ito na ang pagkakataon natin. Paano po kung nagsisinungaling lang siya? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Totoong alam ko kung nasan sila. Kung ganun, sabihin mo. Sabihin mo sa akin o papatayin kita ngayon din. Paano yan? Natatakot akong magsalita dahil baka patayin mo na nga ako. Sa inis ni Kuya Popoy, sinuntok niya sa mukha si Aling Kuring. Kaagad na nahilo-hilo si Aling Kuring dahil sa ginawa ni Kuya. Hindi pa siya nakontento. Sinenyasan niya ako na ihagis ang bawang sa kanya kaya hinagis ko na rin talaga. Kapag hindi ka nagsalita, ipapasa ko sa bibig mo to at magiging kwento ka na lang talaga. Wag! Oo, sige na, sasabihin ko na. Sabihin mo na. Doon sa pangatlong baryo mula rito sa baryong ito, ang baryo Masangkay. Ha? Huwag mo kong niloloko. At paano magkakaroon ng aswang sa baryong yun? Ilang beses na ako nakarating dun pero walang aswang. Nagtatago sila sa malinis na estado ng baryong yon. Sa loob ng baryo, may liblib na baryo ng mga aswang. Sa likod ng isang mataas na pader na inaakala ng lahat ay wala ng kasunod. Naroon sila, nagtatago. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo, wag mo akong papatayin. Pwede ko pa kayong tulungan. Sasabihin ko sa inyo ang… Hala, Kuya Popoy! Hindi na natuloy ni Aling Kuring ang sinasabi niya dahil bigla na lamang pinasak ni Kuya ang bawang sa bibig nito. Nagulat ako nang umusok ang bibig niya. Tumirik ang mga mata hanggang sa mangisay dahil sa bawang na nakapasak sa kanyang bibig. Hanggang sa tuluyan na nga itong mamatay at naging abo. Nahulog sa sahig ang sisiw niya na kinuha ni Kuya at nilagay sa isang garapon.
Hindi ako makapaniwala sa ginawa ng kuya ko. Buong akala ko talaga hindi niya papatayin si Aling Kuring pero hindi siya tumupad sa usapan. Talagang pinatay niya pa rin. Kuya, hindi po ba masama ang hindi tumutupad sa usapan? Kayo po ang nagturo sa akin yan eh. Masama naman talaga. Eh bakit po pinatay niyo pa rin si Aling Kuring kahit na may usapan kayo? Huwag kang magpapalinlang sa mga aswang, Nora. Hindi ka pwedeng makipagkasundo sa kanila. Ibig sabihin, hindi po kayo naniniwala na sa baryo Masangkay nga nakatira ang hinahanap nating mga aswang? Naniniwala ako. Kaya nga pinatay ko na siya eh. Eh sabi niyo po hindi dapat magpalinlang sa kanila. Nora, kapag hinayaan kong buhay ang aswang na yun, marami pa siyang mabibiktima. Ayaw natin makapambiktima pa siya ng ibang tao, hindi ba? Opo. Minsan kailangan talagang ipaliwanag sa'yo ng mas masinsinan bago mo maintindihan. Ewan ko sa yung bata ka. Siyempre, maiintindihan ko ba yun kung hindi mo ipapaliwanag? Ang mabuti pa, umuwi na tayo at paghandaan ang pagpunta natin sa baryo Masangkay. Mukhang hindi lang isang araw ang ilalagi natin sa baryo Masangkay. Talaga ho, ganyan din ang sabi mo rito sa baryong to kuya eh. Pero isang araw pa lang po natalo na natin ang manananggal. Ang yabang mo Oo na, sige na at magaling ka talaga. Hindi ko inaasahan ang ganun ka katalino, bunso. Siyempre, kanino pa ba ako magmamana? Sa kuya mo, syempre. Hala, nanay o tatay po ba kita? Assuming tong si kuya. Ikaw na bata ka. Halika nga at pakonyat lang ng konti sa ulo mo. Kung mahabol mo pa ako. Bleh. Hindi ko alam kung paanong ang saya-saya namin matapos ang pakikipaglaban namin na yon kay Aling Kuring. Ang totoo, ito ang unang pagkakataon na naging napakasaya talaga ng itsura ni Kuya Popoy pagkatapos ng 3 taon na nangulila kami sa pamilya. Kahit naman kasi pinakita sa akin ni Kuya Popoy na ayos lang siya, ramdam ko naman na hindi. Alam ko na nasasaktan din siya pero pilit niya lang na tinatatagan ng kanyang loob. At ngayon malapit na naming makamit ang hustisya, gumagaan na ang loob namin pareho. Oh, dahan-dahan sa pagkain. Di naman kita aagawan yan Hindi ko po mapigilan kuya. The best po talagang adobong luto mo. Sus! Gutom ka lang talaga dahil pagod tayo sa pakikipaglaban. Sa ibang araw, magrereklamo ka na naman sa mga ulam na lulutuin ko. Eh paano hindi po ako magrereklamo? Puro dahon po kayang niluluto mo. Araw-araw walang mintis. Ngayon lang nakakain ng adobong baboy. Ano ko, kambing? Diyos ko, ganun ba ang dating sa'yo? Kung sa bagay, nung bata pa ako, ganyan din ang reaksyon ko kapag kumakain ng gulay. Pero Nora, kailangan talaga ng sustansya ng katawan mo. Hindi maganda sa katawan ang palaging karne. Hindi maganda? Eh hindi naman araw-araw. Kahit pagkatapos ng 1 o 2 araw lang, ayos lang po kuya. Huwag naman araw-araw talaga damo. Naku, kumain ka na nga dyan. Dapat pala hindi na kita pinansin. Ang daldal mo Ay, oo nga pala kuya. Kailan po tayo pupunta sa baryo Masangkay? Kauuwi lang natin sa bahay. Yan na agad ang tanong mo. Excited na po kasi ako eh. Alam kong excited ka na. Lalo na at alam mo na rin na kaya mo palang lumaban sa isang aswang. Pero Nora, kailangan pa natin magpahinga ng gusto at saka magsanay para hindi tayo kawawa pagdating dun. Magsasanay na naman, tapos na po tayo ron eh. Hindi natatapos ang kaalaman, Nora. Kailangan natin magdagdag ng kaalaman para mas mahusay tayong lumaban sa araw na yun. Eh di sige, pero wag na po natin patagalin pa ha. Para sa akin, sapat na po ang 3 taon para hayaan silang magpakasasa sa kasamaang ginagawa nila. Alam ko naman, Nora. Huwag kang mag-alala. Makakamit natin agad ang hustisya. Mabilis lang ang araw. Lintik lang talaga ang walang ganti. Halos mahirapan na akong matulog dahil sa sobrang excitement na nararamdaman ko. Gustong-gusto ko na silang labanan. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi nila napatay ang buong pamilya namin at kami ang papatay sa kanila.
Pero sa tuwing hindi ako nakakatulog ng maayos, patagal lang ng patagal ang araw na hindi pa kami umaalis para pumunta sa baryo Masangkay. Kuya Popoy, isang linggo na po tayong nagsasanay at naghahanda eh. Hindi pa po ba ito sapat? Nakakabagot na eh. Sapat na ba ang lakas mo? Nako, sobra-sobra pa po. Ha? Sa tingin ko kulang nga eh. Tignan mo at panay ang hikab mo. Paano tayo lalaban kung palagi kang inaantok? Sa tingin mo ba matatalo natin sila kung panay naman ang paghikab mo? Ha? Hindi naman po ako humikab ah. Hindi humihikab? Kitang-kita ko nga ang ngalangala mo kanina pagkatapos sasabihin mong hindi ka humihikab. Eh kasi naman po kuya, sobrang excited na po ako makipaglaban sa mga aswang na pumatay sa pamilya natin. Kaya hindi na po ako makatulog ng maayos. Bakit po ba kasi hindi na lang tayo pumunta kagad? Sawang-sawa na po akong mag-ensayo ng mag-ensayo eh. Nora, hindi natin alam kung anong klaseng mga aswang ba ang sumagupa sa buong pamilya natin. Mga batikang albularyo at manunugis na sila tatay pero nagawa pa rin silang patayin. Paano pa kaya tayong hindi pa batikan? Baguhan lang tayo. 3 taon pa lang akong tumutugis ng mga aswang na ako lang mag-isa habang ikaw, masyado ka pang bata. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa atin dalawa kung hindi tayo lubos na handa? Siguradong mapapatay tayo kagad at hindi na makakaganti. Alam mo naman pala eh. Kaya nga wag nang matigas ang ulo mo. Ang kailangan natin pahinga at galingan ang taktika natin. Hindi man tayo mas magaling sa lakas, dapat gamitan natin sila ng utak at plano. Sige po kuya, kung ano po ang sa tingin niyong tamang gawin, susunod na lang po ako. Natauhan ako sa lahat ng mga sinabi ni Kuya Popoy. Hindi ko kasi siya talaga lubos na maintindihan nung una, pero nung sinabi niya ang lahat ng yon, natuto akong pag-isipan na muna ang mga ginagawa niya bago ako magreklamo. Ang lahat ng ginagawa ni Kuya Popoy ay para sa ikabubuti naming dalawa. Yun ang alam ko, kaya kailangang sumunod ako sa kanya. Ilang araw pa kaming nagsanay, meron pa kaming mga pinuntahan na kakilalang manunugis o kaya naman albularyo na pwede raw makatulong sa amin, pero imbis na magpasama, nangihingi lang ng proteksyon at panlaban si kuya. Halos abutin kami ng 1 buwan hanggang sa tuluyang makumpleto ang mga kailangan namin ni Kuya Popoy. Kuya, mukhang normal na baryo lang po rito, no? Normal na tao lang naman talaga mga narito. Po, pero ang sabi ni Aling Kuring, Ang sabi niya, nakatago sa baryong to ang baryo ng mga aswang. Makailang beses na ako napadayo sa baryong to dahil may mga kaibigan ako rito. Ito ang pinaka hindi pinupugaran ng mga aswang sa buong bayan natin. Kaya nga nabigla ako nang sabihin ng manananggal na yun na dito naglulungga yung mga aswang na hinahanap natin eh. nasan kaya sila, no? Yan ang aalamin natin. Pupuntahan muna natin ang kaibigan ko rito, si Kapidring. Pero kuya, sa tingin ko wag mo na lang ipaalam sa kaibigan mo ang tungkol sa mga aswang na nagtatago rito sa baryo nila. Ha? Pero bakit naman? Eh kasi baka matagal na rin nilang alam na may mga aswang dito. Hindi natin alam, baka alam ng buong baryong ito ang tungkol sa kanila at tinatago lang nila. Oo nga no, bakit hindi ko kagad naisip yan? Ang talino mo talaga, Nora. Siyempre, ako pa po ba? Magaling ka talaga maghinala sa tao eh. Aray! Aray! Ano ka ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Ay, pasensya na miss. Hindi kita nakita eh. Sa susunod, mag-focus ka sa nilalakaran mo. Ang sungit mo naman. Nag-uusap kasi kami nitong kapatid ko tapos… Ewan ko sa'yo. Ang sungit naman ni ate, di naman kagandahan. Hayaan mo na, baka may regla lang. Baka nga po kuya. Nakapagpasya si Kuya Popoy na mangupahan kami sa baryo Masangkay. Sa ganoong paraan, makakapagmanman kami sa paligid. Malalaman namin kung saan ang lungga ng mga aswang na kailangan namin tuntunin. Pero ang hirap palang maghanap ng mauupahan. Kaya walang ibang pagpipilian si Kuya Popoy kundi ang humingi na lang talaga ng tulong sa kaibigan niyang si Kapedring na sinabi kong wag niyang pagkatiwalaan. Tao po! May tao po ba? Popoy, anong ginagawa mo rito? At kasama mo pa ang kapatid mo? Teka,
Kapatid mo ba yan o anak mo? Ay, opo, kapatid ko po siya. Wala pa naman po akong anak. Ah, pasensya ka na ha. Ang layo kasi ng pagitan ng edad ninyo. Siya nga pala. Pasok kayo. Sige ho, Kapedring. Maraming salamat. Maupo muna kayo rito. Siya nga pala. Anong dahilan at nandito kayo? Ano po kasi, kakapalang ko na ang mukha ko. Ang totoo niyan, may trabaho kasi ko rito sa kalapit na baryo. Kaya lang matagal-tagal na trabaho kaya kailangan kong manatili sa malapit. Hihingi sana po ako ng tulong. Baka may alam po kayong malapit na tirahan pwede naming upahan dito. Kasi walang nagpapaupa rito sa inyo eh. Oo. Bihira lang talaga nagpapaupa sa baryong ito. Pero wag kayong mag-alala. May maliit akong kwarto doon sa labas. Kwarto yun dati ng anak ko at ng asawa niya nung bagong mag-asawa pa lamang sila. Lumipat na sila sa Maynila kaya wala ng tao roon. Pwede kayong pansamantalang mamalagi doon. Ay talaga ho? Naku, maraming salamat po ha. Pasensya na po kayo at biglaan. Hindi man lang ako nakapagsabi bago kami pumunta rito. Walang problema. Sino-sino ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang din naman? Siya nga pala. Ano bang trabaho yung tatrabahuhin mo? Pagtugis ba ng aswang? Hindi po eh. Isang construction ng bahay. Kailangan ko kasi ng pera ngayon kaya hindi muna ako tumatanggap ng pagtugis ng aswang. Alam mo naman na bilang manunugis, hindi naman po tayo kumikita eh. Sa bagay, tama ka. O siya, sige. Ilan linggo ba kayo ritong mananatili? Kahit mga 1 o 2 linggo lang ho. Kung magkapera na po ako, hayaan niyo po at mag-aabot ako sa inyo. Ay, walang problema. Kahit wag na. Para sa inyo yan ang kapatid mo. Salamat ho, Kapedring. Pero magbibigay po ako. Siya nga pala. Kumain na ba kayo? Taman-tama at maghahapunan na. Nakapagluto na ako ng hapunan ko. Naparami nga ang luto ko. Mamimigay sana ako sa kapitbahay pero kaya pala naparami ang luto ko ay dahil darating kayo. Tamang-tama nga ho. Makikikain na rin po kami ha. Tulad nung unang beses na nakita ko si Aling Kuring, nakaramdam din ako ng kakaiba rito kay Kapedring. Pero hindi kagaya ni Aling Kuring na amoy patay na daga. Wala naman akong naaamoy na kakaiba kay Kapedring bukod sa amoy langis na panghaplas ng mga matatanda. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko pero ipinagsawalang bahala ko na lang yun dahil baka masyado lang akong OA kung mag-isip. Baka sabihin ni Kuya Popoy lahat na lang pinaghinalaan ko. Matapos naming makikain doon sa bahay ni Kapedring, dinala niya kami sa bahay na sinasabi niya. Maliit lang talaga ang bahay pero kasya naman kami ni Kuya Popoy. Kumpleto yon, may lababo at banyo rin at saka mga gamit na mukhang ginamit ng anak ni Kapedring. Kuya, magtatagal po kaya tayo rito? Hindi natin alam, Nora. Pero sana hindi na tayo magtagal dahil gustong-gusto ko na matapos tong matagal na nating plano. Sana nga po, no? Sana magawa na natin ng maayos. Sana maipaghiganti na natin ang buong pamilya natin. Oh, bakit bigla ka naman nalungkot dyan? Wala po. Naalala ko lang po silang bigla. Namimiss ko na po sila nanay at tatay eh. Ay, masyado ka pa kasing bata nang mawalan ka ng mga magulang kaya alam kong nasasaktan ka, Nora. Kailangan mo pa rin ng kalinga ng mga magulang. Hindi naman sapat ang kuya. Kuya, sapat po kayo para sa akin. Hindi niyo po ako pinabayaan. Talagang namimiss ko lang po sila. Siyempre iba pa rin po ang alaga nila nanay at tatay. Namimiss ko na po yung pagkanta sa akin ni nanay kapag pinapatulog niya ako. Yung pagpasan sa akin ni tatay sa likod niya kapag gusto ko. Hay, kung maibabalik lang sana natin ang buhay nila. Gusto mo bang maglakad-lakad na muna sa labas habang nakapasan ka sa likod ko? Ay, magandang ideya po yan, kuya. Sige po. Magbihis ka na muna ng pajama at saka ng jacket dahil malamig sa labas. Opo, kuya. Dali-dali akong kumuha ng jacket pagkatapos kong magbihis ng pajama tsaka kami lumabas ng bahay. Pagkalabas, kaagad niya akong pinasan sa likod niya at naglakad-lakad kami sa may gilid ng kalsada kung saan tahimik na.
Kakaunti na lamang ang mga taong nakakasalubong namin, mga galing yata sa trabaho. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang humikab. Nakakaantok ang lamig ng hangin at ang pagheles sa akin habang nakapasan ako sa likod niya. Pero ang inaakala kong payapang paglalakad sa labas, mabubulabog ng isang kaluskos na mula sa damuhan kung saan malapit lang kaming naglalakad. Hala, kuya, ano po kaya yun? Teka, pakinggan natin ulit. Doon po banda, kuya. Oo nga no, ano kaya yun? Tignan po kaya natin para malaman natin. Naku, ikaw talagang bata ka. Baka mamaya may aswang pala dyan, hindi tayo handa. Kuya, parang anduwag mo naman. Meron po akong dalang bawang. Ano? Nagdala ka? Opo, nandito sa bulsa ko. Ikaw talaga, mas manunugis ka pa kaysa sa akin eh. Pero hindi na natin kailangan ng bawang dahil may pangontra na tayong anting-anting. Bakit natatakot pa po kayo? Binibiro lang kita. Ikaw naman kasi, masyado ka matapang kay bata-bata mo pa. Ayaw mo yun, kuya? Hindi naman. Pero minsan kasi yan sobrang katapangan nawawala na sa lugar. Kaya ilugar mo ang katapangan mo. Saan po ba dapat ilagay ang katapangan? Naku, pahihirapan mo pa ako magpaliwanag eh. Halika na nga at tignan na natin. Kuya Popoy, ano po kaya yun? Ha? Saan? Ayun po oh, may mga parang ilaw. Ha? Oo nga. Maliliit na ilaw. Parang apoy. Hala kuya, baka yan po yung hinahanap nating baryo ng mga aswang. Oo nga. Puntahan na po natin. Anong pupuntahan nyo? Ay palaka! Hala, bakit nandito po kayo? Kayong dalawa, anong ginagawa nyo rito? Gabing-gabi na. Naglalakad-lakad lang kami. Ikaw nga dapat ang tinatanong ko kung bakit nandito ka. Kababae mong tao, nandito ka sa damuhan na mag-isa ka lang? Pakialam mo. Di pakialam mo rin ba sa ginagawa namin dito? Hay nako, bahala kayo dyan. Basta wag lang kayo pupunta ron sa mga may ilaw. Yari talaga kayo. Bakit? Ano ba meron sa mga ilaw na yun? Wag mo nang alamin, masisira ang buhay mo. Hindi tayo gagalawin yan hanggat nandito tayo sa baryong ito. Teka lang miss, baka pwedeng malaman kung ano yung mga ilaw. Naku, close ba tayo? At saka sino nga pala kayo? Hindi ko kayo kilala. Ako si Popoy. At ito naman ang kapatid kong si Nora. Kaibigan ako ni Kapedring. Pwede ko na bang malaman kung ano yung mga nakikita nating ilaw mula rito? Hindi porket nagpakilala ka, close na tayo. Isa pa pagkatapos mo kong sungitan pabalik, gusto mo sagutin ko ang tanong mo? Asa ka? Teka lang miss. Uy, sandali. Kuya, wag niyo na po siyang pilitin. Baka mas lalong hindi siya sumagot. Parang may alam siya, no? Opo, sa tingin ko po mas okay po kung akong kakausap sa kanya. Ha? Paano mo naman siya kakausapin? Basta po, ako ang bahala. Kakausapin ko po siya. Lumingon ako pabalik sa mga ilaw na nakikita namin ni Kuya Popoy. Medyo malayo yun mula sa kinatatayuan namin pero alam ko at sigurado kung yun na nga ang baryo ng mga aswang. Malakas ang kutob ko at hindi ko na pwedeng pagdudahan yun. Si ate na panay pagsusungit sa amin, alam ko rin na may alam siya at gagawin ko ang lahat para masagot niya ang tanong namin ni Kuya. Kung kinakailangan ko siyang gamitan ng cute powers, gagamitan ko siya. Hindi na namin masyadong inusisa ang mga ilaw na nakikita namin. Sa halip ay umuwi na kami dahil baka kung ano pa ang makita namin doon. Hindi pa naman kami handa, wala kaming dalang panlaban. Pagka-uwi sa bahay, agad kaming natulog. Kuya Popoy! Kuya, gising na po! Bakit ba? Maaga pa naman eh. Hindi po tayo dapat nag-aaksaya ng oras. Bumangon ka na po dyan. Ay, oo na. Ito na at babangon na nga. Nakaligo ka na rin? Opo, para ikaw na lang po ang hihintayin ko. Grabe ang pagka-excited mo ha. Hindi pa naman natin alam kung saan nakatira yung babae. Madali lang naman pong alamin kung saan nakatira yun eh. Ang sabihin lang po natin, yung babaeng mataray na parang palaging may regla. Naku, ikaw talagang bata ka. Sige na nga,
Maliligo na ako para makaalis na tayo. Hihintayin ko lang po kayo rito, kuya. Makalabas nga muna. Matagal pa namang maligo yun si kuya. Ay, Kapedring! Nagulat po ako sa inyo ah. Pasensya ka na, Iha. Siya nga pala, ang kuya mo. Naliligo pa po eh. Ah, ganun ba? May ibibigay sana ako sa inyong pagkain eh. Heto oh, almusal. Hala, hindi na po sana kayo nag-abala pa. Nako, walang problema. Sobra naman ang pagkain na niluluto ko palagi eh. Mabuti nga't nandito kayo para may kasalo ko sa pagkain. Sige po, maraming salamat po, Kapedring. Siya nga pala, pwede ba ako magtanong, Iha? Nagtatanong na naman po kayo eh. Ay, oo nga no. Ano kasi, nakita ko kayo ng kuya mo na lumabas kagabi kahit gabing-gabi na. Saan kayo nagpunta? Bakit niyo po natanong? Wala naman. Kasi gabing-gabi na. Delikado na ang daanan kapag ganong oras. Alam nyo naman siguro yun dahil mga manunugis kayo. Alam naman po namin, Kapedring. Na-miss ko lang po kasi naipasan ako sa likod ng tatay ko po. Kaya ayun, nagpapasan po ako kay kuya. Ah, ganun ba? Sa susunod, wag na kayong lumabas ng ganong oras dahil hindi nyo alam ang pwede nyong makasalubong. Sige po, Kapedring. Huwag po kayong mag-alala. Kung lalabas man po kami, may pangontra naman po kami. Mabuti kung ganun. Pero po sa pagkakaalam ko po, di po ba walang aswang sa baryo nyo? Wala ngang aswang. Pero hindi natin alam kung ano ang bigla na lang susulpot sa gitna ng gabi. Mas mabuti na ang mag-ingat. Sige po, Kapedring. Salamat po sa paalala. O siya, dalhin mo na yan sa loob ng bahay nyo at kumain na kayo ng almusal. Baka mahuli pa sa trabaho ang kuya mo. Siya nga pala, sasama ka ba sa kanya o maiiwan ka rito? Sasama po ako, Kapedring. O siya sige, mag-ingat kayo ha. Lalo ka na. Opo. Matapos akong pangaralan ni Kapedring, iniwanan niya ako ron at saka umuwi na ng bahay niya. Habang ako naman ay pumasok na pabalik sa loob. Bala ko pa naman sanang makipagchismisan sa labas para naman makakuha ng impormasyon kung saan nakatira yung ate na masungit. Kaso natakam din ako sa pagkain kaya mas gusto kong unahin ang kumain ito. Pagpasok ko sa loob, katatapos lang din maligo ni Kuya Popoy. Nagtaka siya nang makitang may bitbit akong Tupperware. Oh, saan galing ang dala mong pagkain? Galing po kay Kapedring. Lumabas lang ako para sana magpahangin. Pero nakasalubong ko siya kaya hindi ko na po natuloy. Mabuti na yun dahil baka maligaw ka sa labas. Hindi naman po ako maliligaw. Naku Nora, hindi mo sigurado. Baka mamaya maligaw ka dyan sa labas kapag hindi mo ako kasama. Sa susunod wag kang aalis nang hindi nagpapaalam sa akin ha. Opo, kuya. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Sige po, kuya. Kaya lang, hindi pa po ba tayo dapat na maghinala kay Kapedring? Bakit? May kakaiba ka bang nararamdaman sa kanya? Hati po kasi. Parang oo na hindi. Kanina po pinagsabihan niya ako. Ang sabi niya sa akin, wag na raw tayong lumabas sa gabi kasi baka raw may makasalubong tayong kung ano. Di po ba wala naman daw? Ibig sabihin, alam niya may aswang sa baryong to lalo na sa gabi. Yun din nga po ang naiisip ko, kuya. Hayaan mo na, ako na lang ang bahala sa susunod. Sa ngayon, ang unahin natin ay yung pakikipag-usap dun sa babaeng nakausap natin kagabi. May alam siya at alam kong mapipilit mo siya. Po? Bakit po? Di ba sabi mo kagabi? Ay oo nga po pala. Naku, wag po kayong mag-alala, Kuya Popoy. Ako po ang bahala sa kanya. Hindi po yan makakatanggi sa akin. Aasahan kita ha. Sa'yo nakasalalay ang unang misyon natin dito. Kinabahan naman tuloy ako sa sinabi ni Kuya Popoy. Sa akin nakasalalay ang una naming misyon. Sana lang talaga magawa ko ng maayos ito. Hindi pa naman kahit kailan natanggihan ang cute powers ko. Kaya lakas loob kong gagawin yon mamaya. Pagkatapos naming mag-almusal,
Umalis na kagad kami. Hindi ako sasamahan ni kuya kapag nahanap na namin yung babae. Kailangan niya kasing magpanggap na nagtatrabaho, kaya syempre kailangan niyang magtago. Habang ako naman, kakausapin at bubuntutan yung babae. Inabot din kami ng halos kalahating oras bago ko natagpuan yung babae. May hawak siyang bayong nang makita namin siya. Dali-daling nagtago si kuya habang ako naman ay tumatakbo patungo ron sa babae. Ate! Ano bang nagawa kong masama nung nakaraang buhay ko at paulit-ulit kitang nakakasalubong? Grabe naman po kayo. Para naman pong napakamalas kong tao. Ay, bakit ba kasi? Ate, alam niyo po kasi, sayang at maganda po sana kayo kaya lang masungit kayo eh. Huwag po kayong magsungit. Alam kong maganda ako kahit masungit ako. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Teka lang po ate, ano po kasi, saan po kayo pupunta? Bakit? Susundan mo ko? Opo. Naku po, Diyos ko, wag mo na akong susundan. Sige na po ate. Wala po kasi ang kuya ko nagtrabaho po eh. Wala po akong kasama. Ang kakilala ko lang po rito ay si Kapedring na kaibigan po ni kuya. Tapos kayo po. Kakilala? Kailan pa tayo naging magkakilala? Kahapon po. Grabe naman po kayo. May amnesia po ba kayo at nakalimutan nyo na po kagad? Nako, nasasayang ang oras ko sa yung bata ka eh. Kailangan ko pang mamalengke. Bahala ka na nga dyan. Sasama po ako ate ha. Sumama ka, bahala ka. Alam mo po ate, ang tahimik po sa baryo na ito no? Oo, tahimik talaga rito. Ikaw lang ang madaldal. Ay, sorry naman po. Hindi ko po maiwasan. Napapanis po kasi ang laway ko kapag ang kuya ko lang ang kausap ko eh. Tahimik po kasi siya eh. Ano ba kasing ginagawa nyo rito? May trabaho po si kuya sa kalapit na baryo, kaya pansamantala lang po kaming nakikitira sa bahay ni Kapedring. Ganun ba? Yang si Kapedring, alam nyo ba ang ginagawa niyan? Ano pong ginagawa? Sa tingin ko po kasi marami siyang ginagawa na hindi ko po alam eh. Hindi yon. Kung anong trabaho niya, alam mo ba? Siguro po alam ni kuya kasi siya ang kaibigan ni Kapedring eh. Siguro nga alam ng kuya mo, pero may bagay pa siyang sigurado kung hindi niya alam. Alam mo po ate, lahat naman po tayo may sikreto eh. Gusto niyo po bang malaman kung ano ang sikreto ko? Sige, anong sikreto mo? Sikreto nga po eh, bakit ko po sasabihin sa inyo? Palabiro ka rin palang bata ka. O sige, kayo naman ang nakakaalam niyan eh. Ate, ano po bang bibilhin mo sa palengke? Ulam para sa tanghalian. Bakit mo natanong? Pwede po ba akong makikain? Hay, kaloka kang bata ka. Ganyan ka ba talaga? Ano pong ganyan ate? Pinanganak po akong ganito, oo. Ang ibig kong sabihin, kahit hindi mo kilala sinasamahan mo at gusto mo pang makikain ha? Wala po kasing pagkain dun sa bahay namin eh. Tapos po natatakot po akong kasama si Kapedring. Kagaya nga po ng sinabi mo, parang may something po talaga sa kanya. Hay, ibig sabihin hindi mo talaga alam. Kuya mo lang ang nakakaalam. Nang alin po ba kasi yun ate? Hay, sa bagay, hindi nga naman talaga ipapaalam sa isang bata ang mga ganong klaseng bagay. O siya, sige, kumain ka na sa bahay mamaya. Lola ko lang naman ang naroon eh. Yay! Sabi ko na nga ba mabait po kayo ate? Ay, teka lang, ano bang pangalan mo? Nora po, ikaw po ate. Tawagin mo na lang akong Ate Girlie. Sinasabi ko na nga ba, wala talagang makakatanggi sa cuteness ko. Hindi niya rin talaga natiis ang pagiging cute ko at hinayaan na lang din niya akong sumunod ng sumunod sa kanya. May tinatago rin pala siyang kabaitan. Tinatago niya lang sa kasungitan niya. Sunod lang ako ng sunod sa kanya. Mula sa palengke hanggang sa makauwi na siya ng bahay. Hindi ko nga alam kung nasa na si Kuya Popoy eh. Sa loob ng bahay nila, naroon nga ang lola niyang nakaratay na sa higaan. Hindi na ito nakakabangon pa pero nakakapagsalita naman. Ate, ang sarap niyo po palang magluto. Ang sarap po nitong sinigang na bangus.
Salamat, alam ko naman eh. Eh nga pala, pwede naman dun ka na kumain sa labas, doon sa kusina. Okay lang po. Gusto ko pong kausap ang lola niyo eh. Mabait po kasi siya. Saan mo ba napulot ang batang yan? Ang daldal, yan ang gusto kong kasama sa bahay. Maraming kwento. O di po ba? Gusto niya po akong kausap? Nako, nakahanap ng kadaldalan ng lola kong madaldal rin. Eh ano bang pinag-usapan nyo? Kung ano-ano lang, apo, tungkol sa mga sikreto ni Nora. Ano? Sinabi mo kagad kay lolang sikreto mo, pero sa akin hindi? Eh bakit ko naman po sasabihin sa inyo? Mas gusto ko pong sabihin kay lola. Mas mukha po siyang katiwa-tiwala eh. Nako apo, ang kulit talaga ng batang ito. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Pero Nora, mabait naman ang apo ko. Pwede mo siyang sabihan ng mga sikreto mo. Mukha lang masungit yan pero sobrang bait niyan. Tignan mo nga at inaalagaan niya pa ako. Kaya nga po eh, mabait naman po si Ate Girlie. Pero, tsaka ko na lang po sasabihin sa kanyang sikreto ko. Tama yan. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Sumunod-sunod nga yan sa akin eh, tapos walang tiwala sa akin. Naku, hindi mo masisisi ang bata kung bakit natatakot sa'yo. Eh ganyan ka kasi kasungit. Nagtatampo lang ako. O sige na nga po Ate Girlie, sasabihin ko na po ang sikreto ko. Wag na, baka sumama pa ang loob mo. Sasabihin ko na nga po eh, ayaw niyo po ba? Sige na, sabihin mo na. Eh baka hindi po kayo maniwala sa akin eh. Sabihin mo na, wag mo nang patagalin pa. Sige po. Ano po kasi, ang totoo po niyan, hinahanap po namin yung lungga po ng mga aswang. At alam ko kung nasaan. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Hinahanap niyo talagang lungga ng mga aswang? Opo, may ginawa po kasi silang napakasama sa amin eh. Sobrang sama. Nako Nora, wag kang ang magbiro ng ganyan. Hindi po ako nagbibiro ate. Apo, mukhang hindi biro yun. Sa totoo lang, sinabi ko nga kung saan. Ano po? Sinabi niyo sa bata kung saan? Naku naman Lola, baka mamaya puntahan nga talaga nitong si Nora ang lugar na yon. Eh kasama naman daw niya ang kuya niya. Baka sakaling makawala na tayo sa sumpa ng mga aswang na yan kapag pinuntahan ng mga manunugis na kagaya ni Nora at kuya niya ang lungga na yon. Kaagad na kumunot ang noo ni Ate Girlie sa sinabi ni Lola Lita tsaka bumaling ng tingin sa akin. Ngumiti ako ng malawak, yung abot hanggang sa tenga ko at sigurado kong makukyutan siya sa akin. Pero mukhang hindi na ito umepekto dahil matapos naming kumain at nakalabas na kami ng kwarto ni Lola Lita, doon na niya ako pinagsabihan. Nora, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Totoo ba yung sinasabi ni Lola Lita na mga manunugis kayo ng kuya mo? Opo, totoo po yun. Pero sikreto lang po ha. Baka magalit po kasi ang kuya ko kapag nalaman niyang sinabi ko po sa inyo eh. Diyos ko naman, bakit hindi mo sinabi kagad sa akin kanina? Eh sikreto nga po eh, bakit ko po sasabihin? Ikaw na bata ka? Magaling ka pala talagang umarte. Sinungaling ka pala? Hala po ate, masama po ang magsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling sa inyo. Hindi ko lang po kagad sinabi, sinungaling na kagad. Ganun pa rin yun. Kagabi nung nakita ko kayo ng kuya mo sa may gubat kahit gabing-gabi na, nagmamanman ba kayo ron ha? Hindi po, pinasan niya lang po ako sa likod at may narinig kaming kaluskos sa may damuhan, kaya naisip naming tignan. Eh hindi naman po pwedeng basta na lang kaming susugod sa lungga ng mga aswang kung hindi naman namin alam kung nasaan yun. Ay, Nora, hindi biro ang pagtugis sa mga aswang na yon. Malalakas na uri sila ng aswang. Bata ka lang at ang kuya mo. Sa tingin ko hindi pa nga siya ganun kabihasa eh. Hindi niyo po yun sure. Magaling po ang kuya Popoy ko sa labanan. Hay, bakit niyo ba ginagawa ito kung ganun? Para po maghiganti sa kanila. Ang mga aswang na yun, sila po ang dahilan kung bakit ulila na kami ng kuya ko. Totoo bang sinasabi mo, Nora?
Opo, hindi po ako sinungaling. 3 taon na po naming pinaghandaan ito para lang mahanap ang lungga nila. Alam kong gusto niyong gumanti sa mga aswang na yon, pero hindi niyo kakayanin. Ang buong baryong ito, suportado ng mga aswang na yon. Ano po? Paano pong suportado nila? Ibig sabihin pati po kayo? Hindi, kinasusuklaman ko ang mga aswang na yon, pero wala akong magawa dahil sa taglay nilang lakas. Sa tindi ng lakas nila, nakapatay sila ng pamilyang batikang albularyo at manunugis. Ate Girlie, kami po yun. Pamilya niyo yun? Opo, kaya po gagawin namin ni Kuya ang lahat para mapatay sila. Uubusin namin ang kahuli-hulihang lahi nila kahit pasabihin niyo pong malakas sila. Malakas sila, pero daig ng matalino at wais ang mga malalakas. Yan po ang sabi sa akin ng kuya ko. Kung ganon dadaanin niyo sila sa talino, pero buong baryo ang kalaban niyo. Ano po bang problema sa mga taga-baryo niyo po? Bakit nila kinakampihan ng mga aswang? Dahil malaki ang swerteng bigay ng mga aswang na yun dito sa amin. Sa bayan namin, ang baryo namin ang pinakamayaman at pinakakilala dahil sa reputasyon nito. Ang mga aswang ang dahilan kung bakit yumaman ang baryo namin. Sa pamamagitan po ng ano? Hindi lang kasi sila basta-basta aswang, para silang kulto. Malalakas sila, nag-aalay rin sila ng mga tao sa pinakapinuno nila. Kaya kayo, mag-iingat kayo kay Kapedring dahil isa siya sa mga leader. Aha! Ibig sabihin po, tama nga ang kutob ko na may kakaiba sa kanya. Hindi pala siya isang manunugis ng aswang. Kung ayos lang sa'yo, dalhin mo ang kuya mo rito. Mag-uusap kami. Sige po, dadalhin ko po talaga siya. Bilisan mo dahil hindi natin alam kung anong iniisip ni Kapedring. Baka bigla na lang niya kayong traidorin. Ihahatid na kita kung nasa ng kuya mo. Okay lang po ate. Ako na po ang bahala kay kuya. Sigurado ka ba? Opo, wag po kayong mag-alala. Kaagad akong umalis ng bahay nila Ate Girlie para hanapin si Kuya Popoy. Pero kahit anong hanap ko sa kanya, hindi ko siya mahanap. Nagtataka ako. Ang usapan kasi namin ay susunod siya sa akin para malaman niya kung ligtas pa ba ako. Pero wala na naman siya. Nagtaka man, imbis na hanapin siya ng hanapin, dumiretso ko sa bahay nila Kapedring. Dumiretso ko sa maliit na bahay kung saan kami namamalagi. Pero imbis na makita ko siya roon, ang naabutan ko ay ang tahimik na kwarto. Nasaan kaya si Kuya Popoy? Hinahanap mo ang kapatid mo? Ay! Kapedring! Opo, nakita niyo po ba si Kuya? Hindi ba pumunta kayo sa trabaho niya? Kaya bakit hinahanap mo siya rito? Ah, hindi ko po alam eh. Basta bigla na lang po siyang nawala sa may trabaho niya eh. At nagawa mong umuwi ng mag-isa galing sa kabilang baryo? Oh, bakit bigla ka yatang natahimik? Wala ka na bang maidahilan sa akin? Ah, nasan po ang kuya ko? Oh, bakit tinatanong mo ko? Malay ko ba? Wag na po kayong magkaila. Alam niyo po kung nasaan ang kuya ko. Gusto mong malaman kung nasan siya, di ba? Pwes halika, sumama ka sa akin. Hindi po! Wag po! Hindi na ako nakapalag nang bigla na lamang akong damputin ni Kapedring. Sinubukan kong pumalag. Kumawag-kawag ako para lang makawala sa pagkakahawak niya pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko ay napakalakas niya. Doon ko na-realize na hindi pala ako ganun kalakas. Na bata pa nga lang pala talaga ako dahil hindi ko pa kayang ipagtanggol ang sarili ko. Habang papalabas ng bahay, nakita kong may mga aswang nang nakaabang. Ang mga itsura nila, nakakadiri at nakakasuklam. Ramdam ko ang pinaghalong kaba at takot sa dibdib ko. Pero pilit kong tinatapangan. Hindi ako pwedeng magpakita ng kaduwagan. Wag po! Bitiwan niyo po ako! Bitiwan niyo ako, Kapedring! Eh di ba gusto mong makita ang kuya mo? O ayan! Ayan ang kuya mo! Kuya! Nora! Kapedring! Huwag niyong sasaktan ang kapatid ko! Gawin niyo na ang gusto niyong gawin sa akin! Huwag lang sa kanya! At sino ka para utusan kami, ha? Nilinlang mo ko, Popoy! Akala ko pa naman ay magkaibigan tayo! Hindi kita nilinlang! Hindi lang kita pinagkatiwalaan ng gusto dahil yun ang sabi ng aking kapatid!
At mukhang tama nga talaga ang kutob ni Nora. Tama nga may kahinahinala sa'yo. Ha? Bakit ba gustong-gusto mo pang mahanap ang pumatay sa pamilya nyo? Wala naman na kayong magagawa kapag nahanap nyo eh. Hindi nyo na mabubuhay pa ang mga namatay na. Kaya dapat magpatawad na lang kayo. Ikaw kaya ang pinatayan ng pamilya. Sa tingin mo ba kaya mo magpatawad? Popoy, Diyos nga nagpapatawad eh. Wala kayong Diyos. Mga demonyo kayo. Naku, ang dami mo pansatsat. Ang mabuti pa, mga aswang, dalhin nyo na mga to sa baryo nyo para may maiaalay uli kayo sa pinuno nyo. Siguradong may pamfiesta na naman kayo. O heto, unahin nyo na ang bata. Kuya! Ayoko po! Kuya! Wala na akong magawa kundi ang umiyak. Nawala ang lahat ng tapang na nasa katawan ko dahil sa sobrang takot. Pakiramdam ko wala na kaming magagawa. Ang lahat kasi ng plano namin ay pumalpak nang dahil lang sa isang pagkakamali. Habang bitbit kami ng mga aswang, nanonood lang ang mga tao sa paligid. Lahat sila ay parang mga demonyong nakatingin sa amin. Nakangisi at masaya dahil may nahuli na naman silang tao. Pero ang mas kinabahala ko ay nang makita ko si Ate Girlie na nakatayo mula sa malayo. Pasensya ka na, Nora. Akala ko matatapos na ang matagal na natin pinapangarap na pagganti sa mga aswang. Pero mukhang tayo ang nayari. Mukhang imbis na makaganti, susunod tayo kay nanay at tatay. Kuya Popoy, ang bilis niyo naman pong sumuko. Ano pa bang magagawa natin? Nakagapos na tayo rito sa labas at sa napakalaking puno pa. Ang daming mga nakapaligid sa ating mga aswang. Paano pa tayo makakatakas? Di po ba ang sabi mo, daig ng madiskarte at matalino ang mga malalakas? Oo nga, pero sa sitwasyong to, may magagawa pa ba tayo? Kuya Popoy, gusto niyo po bang itakwil tayo ng pamilya natin na nasa langit na dahil hindi man lang tayo lumaban? Ano naman po ang mukhang ihaharap natin sa kanila? Mag-isip ka, kuya. Ngayon natin gamitin ang talino natin. Ay, oo nga. O siya, sige. May naiisip ka bang paraan? Kuya, watch and learn. May binabala ka? Hoy, Mamang Aswang! Mamang Aswang! Pilit kong tinatawag yung mga aswang pero hindi sila lumilingon sa akin kahit na anong tawag ko sa kanila. Kaya naman ang ginawa kong strategy ay ang sabihin sa kanila na may nakakahawa kong sakit at kung kakainin nila ako, siguradong mahahawa sila ng sakit ko. Pero wala pa rin, hindi yun umubra. Watch and learn pala ha? Ano ka ngayon? Hay nako kuya, baka naman mga bingi ang mga aswang na yan. Ano pa bang inaasahan mo? Pangit na, mga bingi pa. Noong sabihin yun ni Kuya Popoy, sabay-sabay na lumingon ang mga pangit na aswang. Mukhang nakuha na namin ang atensyon nila. Hindi naman pala sila bingi, pero mukhang mga magagalitin nga lang. Nagulat ako nang bigla silang suminghal sa amin na para bang mga asong galit na galit. Paano na yan ngayon? Parang galit na sila oh. Hayaan mo na lang po silang magalit. Hindi naman po nila tayo sasaktan eh. Ano ba talaga ang plano mo? Ang guluhin po sila, kuya. Ano? Hindi kaagad naintindihan ni Kuya Popoy ang ibig kong sabihin basta't kinausap ko ng kinausap ang mga aswang. Ininis ko sila hanggang sa abot ng makakaya ko. Hanggang sa sinabihan na sila ni Kapedring na alisin na kami sa pagkakatali sa puno. Kuya Popoy, kapag bilang ko ng 3 ha? Anong gagawin? Ikaw na po ang bahala. Ano? 1, 2, takbo! Saktong pagkaalis ng aswang ng pagkakatali ko sa puno, tumakbo na kagad ako. Kung kanina ay halos mawalan na ako ng pag-asa nang dahil sa isang kidlat ay nabuhayan ako ng loob na magpatuloy sa laban. At dahil nga bata ako, maliksi ako nakatakbo mula sa kanila, habang si Kuya Popoy ay nahirapan dahil nakatali ang mga kamay niya. Ang ginamit niya na lamang sa paglaban ay ang mga paa niya. Nang muntik na siyang mahuli muli ng mga aswang, kumuha ko ng bato at pinagbabato yung mga aswang. Kahit nakatali ang mga kamay ko, nagawa ko silang mahagisan ng bato. Hoy mga aswang! Ako ang habulin niyo! Ang tatangan nyo namang mga aswang kayo! Bata lang yan!
Habulin nyo! Hindi nila ako mahahabol. Ble, 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 ble. Ba't ang tapang ng batang ito ha? Kung inaakala mong mabilis kang tumakbo, akala mo lang yun. Kala ko lang ba talaga yon? Lintik kang bata ka! Hoy! Mga aswang, bilisan nyo at mababawasan tayo ng alay sa pinuno. Kapag nakatakas yan, magsusumbong yan. Kumaripas ako ng takbo pero hindi ako tatakas. Sa halip, naghihintay ako ng may dumating. Alam ko na kahit bagong magkakilala lang kami, alam ko na tutulungan niya kami. Alam kong hindi niya kami hahayaan lang. Takbo ko ng takbo habang si kuya ay laban ng laban. Nakita ko pa nga siya kung paano ginamit ang kamay niyang pansalag para mahiwa ang taling pinanggapos sa kanya. Ang galing talaga ng kuya ko. Buong akala ko ay hindi na talaga nila ako mahahabol dahil nga sa bilis kong kumaripas ng takbo. Pero nakalimutan ko nga pala na mga aswang sila at ang meron lang ako ay mga paa. Kaya naman nang lumipad na ang dalawa sa kanila at bigla na lamang sumulpot sa harapan ko, doon ako halos manlumo. Huwag kayong lalapit! Kapag lumapit kayo, maaamoy niyo ang kilikili powers ko! Oy! Ang sabi ko, huwag kang lalapit! Huwag sabi! Ay! Napatili ako ng malakas nang bigla akong buhatin ng aswang. Hindi ko alam kung bakit ang tagal-tagal niyang dumating. Sa kabilang banda, baka nga hindi na talaga siya dumating. Pero patuloy pa rin akong umaasa. Nagdarasal ako sa isip ko na sana dumating na siya, si Ate Girlie. Patuloy na nakipaglaban ang Kuya Popoy ko. Pero dahil sa bilis at lakas ng mga aswang, walang nagawa si Kuya nang bigla na lamang siyang sunggaban ng isang mas malaking aswang. Kahit na ano pa ang nangyari sa amin ng kuya ko, kahit na dinala na kami sa isang kuweba at sa harap namin ay isang malaking aswang na may mahaba at nakakatakot na sungay, ang tanging nasa isip ko lang talaga ay sana dumating nga si Ate Girlie. Mahal naming pinunong aswang, heto na po ang handog namin sa inyo. 2 mga tao na nanggaling sa pamilya ng mga albularyo at manunugis. Sila ang natitirang lahi ng batikang albularyo at manunugis na pinatay natin 3 taon na ang nakalipas. Yung pinlano natin noon. Gago ka, Pedring! Hindi ka pala namin kakampi! Masyado kasi kayong mababait eh. Yung pamilya mo, sobrang mabait porke albularyo at manunugis ng aswang. Hindi nila ikinonsidera ang salitang wag basta-basta magtitiwala. Mabilis silang magtiwala eh. Pati pagdating sa akin, hindi sila nagdalawang isip. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot na baka itong mga aswang na ito ay ginagamit ka lang din? Ginagamit lang naman talaga nila ako eh. Hindi naman ako magpapagamit kung hindi rin naman ako makikinabang, hindi ba? Ang tawag dito ay isang negosyo. Ha? Walang sinasanto mga aswang. At yan ang malaking pagkakamali mo. Magkaibigan kami ng pinuno. Magkasosyo kami sa isang negosyong ganito. Imposibleng hindi kakainin yan. Tignan mo. Nabigla na lang si Kapedring nang batuhin ni Kuya Popoy ng isang maliit na bato ang ulo ni Kapedring. Kaagad na nasugatan yun at tumagas ang dugo. Pagkatagas nun ay unti-unting narinig ang alulong ng mga gutom na aswang sa loob ng kuweba. Hayok na hayok sila sa dugo. Kaya naman nagmamadali silang tumakbo patungo kay Kapedring. Anong nangyayari? Anong ginagawa niyo sa akin? Hindi kami basta-basta makakain ng mga aswang dahil sa suot naming mga anting-anting at mutya. Hindi mo ba alam? Ikaw, lakas loob kang pumasok sa lungga ng mga aswang na wala man lang proteksyon. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung masusugatan ka? E di pagpepiestahan ka nila? Wag! Wag pakiusap! Wag! Wala nang nagawa pa si Kapedring nang tuluyan na siyang lapain ng mga aswang na pinagtatanggol niya. Mukhang matagal-tagal na rin mula nung huling nakakain ng laman ng tao ang mga aswang na ito. Kaya naman nang makaamoy sila ng masarap na amoy ng dugo, hindi na sila nakapagpigil pa. Kahit padugo yun at laman ng kanilang kaibigan, hindi nila sinanto. Para sa kanila lamang siyan din ito. Nakakadiring panoorin kung paano nila inubos ng husto si Kapedring. Ultimo ang buto ay sinagad nila. Sarap na sarap sila. Kuya Popoy, paano tayo makakatakas? Parating na sila.
Naririnig mo ba? Po, Pakinggan mo. Parating na mga taong kanina mo pa hinihintay. Nagtataka man, maya-maya pa ay nakarinig ako ng boses ng mga tao na papalapit. Ang mga boses ay tila ba galit na galit hanggang sa nakaamoy kami ng amoy na susunog na bawang at ang mga aswang na kasama namin ay unti-unti nang natatakot. Nagkagulo sila para bang hindi nila inaasahan na may darating. Hindi nagtagal ay pumasok na si Ate Girlie kasama ang ilang mga tao. Maraming tao. Saan niya ba kinuha ang mga yun? Sugod! Ilang taon nila tayong hinawakan sa leeg. Ngayon ay matatapos na ang paghawak nila sa atin. Ate Girlie, sa wakas dumating ka! Mamaya na tayo magdramahan, Nora. Kailangan na muna nating patayin ang mga aswang. Ay, oo nga po pala. Imbis na magpasalamat sa kanya, tumulong kami ni Kuya sa paglaban sa mga aswang. Maraming aswang, pero mas marami ang mga taong sumugod sa kanila. At mukhang matatalo talaga namin sila dahil handang-handa ang mga tao. May dala silang bawang. Sinunog nila yon at inihahagi sa mga aswang kaya mas lalo yung nagliliyab. Meron din may mga dalang asin. Winiwisik sa daanan kaya hindi na makadaan pa ang mga aswang. Ang mga bahay nila ay winiwisikan ng holy water. Ang ilan ay mas brutal, nagdala ng itak. Hanggang sa tuluyan na nga naming natapos ang laban. Lahat kami ay natahimik nang matapos ang labanan. Gulat na sa wakas, matapos ang ilang taong pagtitiis sa pamumuno ng mga aswang, makakawala na rin ang baryo nila. Sa wakas! Sa wakas nakawala na rin kami sa panggigipit ng mga aswang. Sa wakas! Ate Girlie, bakit naman po kayo umiiyak? Wala naman pong nakakaiyak eh. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa sinabi mo, Nora. Nang dahil sa'yo nagkaroon ako ng lakas ng loob para labanan sila. Hala, ano pong sinabi ko? Sa dami ng dinaldal mo, nakalimutan mo na. Kaya nga po eh. Siya nga pala, Ate Girlie. Ang kuya ko po, si Kuya Popoy. Magandang gabi, Popoy. Magandang gabi rin, Miss Sungit. Miss Sungit? Ay, ano nga ang pangalan niya, Nora? Girlie po. Ay, girly pala. Salamat sa tulong mo ha. Muntik na kami makain ng malalaking aswang na yun kung hindi dahil sa ginawa mo. Naku, wala yun. Magpasalamat ka sa sobrang kadaldalan ng kapatid mo. Na-trigger ako na gawin ito. Magaling talaga makipag-usap ang kapatid ko eh. O di ba kuya? Ang sabi ko sa'yo eh, watch and learn. Ang hilig mo talaga magsabi niyan. Wa-epek naman. Siya nga pala, tungkol sa sinabi nitong pasaway kong kapatid. Anong sinabi niya na nagpa-trigger sa'yo? Yun yung daig ng mga matatalino at madiskarte ang malakas. Kayo naman, hindi nyo naman ginamit ang talino nyo eh. Hindi pa kami ganun katalino kung ganun. Pero ang kapatid mo matalino talaga. Akalain mong kahit masungit na ako, nagawa niya pa akong kulitin ng husto hanggang sa bumigay ako sa kakulitan niya. Ganyan talaga yan. Kung minsan nga iniisip ko na hindi na yan bata. Naku, sinabi mo pa. Parang hindi bata sa strategy niya eh. At malakas pa ang pakiramdam niyan sa mga dapat at hindi dapat na pagkatiwalaan. Hindi pa po ba tayo uuwi? Ay oo nga pala. Ang mabuti pa, umuwi na tayo para makapagpahinga na ang lahat. Hay, salamat. Akala ko habang buhay na tayong magkukwentuhan dito eh. Nagtawanan sina Kuya Popoy at Ate Girlie dahil sa sinabi ko. Habang ako naman ay napangiwi na lang dahil para sa pagitan nilang dalawa, nakakaamoy ako ng masangsang. Ay, hindi pala, mabango pala. Pero pinagkibit balikat ko na lang muna yun noon. Matapos nga ang gabi ng matinding labanan na yon, payapa na raw ang naging tulog ni Ate Girlie. Ang sabi niya sa amin, hindi raw kasi sila nakakatulog ng maayos nung may mga aswang pa. Sa tagal kasi bago mabigyan ng alay ang mga aswang na yun, baka sila na raw ang gawing pagkain. Sa kabila ng maraming may gusto sa mga aswang na nagbibigay sa kanila ng kanilang kahilingan, maraming may ayaw na rin sa kanila. Ang ilan nga ay umaalis na sa baryo nila, pero ang ilan ay walang magawa, kundi ang manatili dahil wala namang sapat na pera para umalis. Nora, gumising ka na. Umaga na oh. Kuya, pwede po bang 5 minuto pa?
Naku Nora, anong oras na? Mauhuli ka na sa klase mo. Kuya naman saglit lang po. Hindi pwedeng palagi ka na lang late sa school. Sana hindi ka na lang pala pumasok kung ganun. Ito na nga, babangon na po. Teka, bakit ka bagong ligo? Hindi ka naman po naliligo ng ganito kaaga. May pupuntahan pa kasi ko eh. Ikaw, bakit ba tinatanong mo ko kung naligo ako? Bawal na bang maligo? Sus, kahit umaalis ka po ng maaga, hindi ka naman naliligo Bakit ba? Gusto ko eh. Tsaka, nagpabango pa kayo Aba, kakaiba na po yan Anong sinasabi mong kakaiba dyan? Tigil-tigilan mo nga ako Nora ha. Bumangon ka na dyan at mahuhuli ka na sa klase mo. Saan po muna kayo pupunta, kuya? Sa kaibigan ko. Sinong kaibigan po? Si Ate Girlie po ba? Ay, ikaw na bata ka ha. Kung ano-anong sinasabi mo dyan ha. Hala, wala naman po akong sinabi kundi si Ate Girlie lang At kung kay girlie nga, ano naman? Ay, Anong ai ka dyan? Maligo ka na nga. kayo na ni Ate Girlie no? Uy, hindi no? Liars go to hell po, kuya. Hindi pa. Wow, ang ibig pong sabihin nun, nililigawan niyo na po siya? Oo na. Yay! Yun na nga bang sinasabi ko Yes, magiging ate ko na talaga si Ate Girlie. Uy, Nora, hindi pa nga ako sinasagot Sasagutin ka nun. Alam ko naman na it's a tie Ikaw talaga, kung ano-anong natututunan mong salita Masaya po ako, kuya. At masaya po ako lalo na para sa inyo kasi masaya rin po kayo. Masaya na rin ako Nora. Sa wakas nawala na yung bigat na pasan-pasan natin sa loob ng ilang taon. Makakapagpahinga na rin tayo ng maayos. Kaya nga po, kuya. Deserve natin ito. Tsaka na lang po tayo susunod kila nanay at tatay kapag naipagpatuloy na po natin ang lahi natin. Mga lahing albularyo at manunugis ng aswang. O siya, sige, maligo ka na ron. Ang aga-aga naman natin nagdadramahan dito. Bilisan mo, amoy laway ka na Ikaw nga po, kahit na nag-toothbrush ka na, ang baho pa rin Anong, totoo ba? Totoong mabaho? Opo, kuya. Sobrang baho po. Amoy bagang. Wala naman Ikaw talaga. Ang lakas ng trip mo, no? Joke lang po. Ligo na po ako, kuya. Ikaw talaga, Nora. Halika nga rito. Happy ang ending ng kwento namin ni Kuya Popoy. Ay, hindi pa pala. Hindi pala happy kaagad kasi marami pa namang kaming pagsubok na mararanasan. Mahirap magsanay bilang isang albularya lalo na kung wala namang nagtuturo sa'yo. At saka nahihirapan din kami sa mismong agos ng buhay. Sa ngayon ay 2 dekada na po ang nakalipas. Si Kuya Popoy at Ate Girlie ay nagkatuluyan at nagkaroon sila ng 10 anak. Opo, ganun sila kasipag sa paggawa ng anak, habang ako ay nagkaroon pa lamang ng kasintahan. Hanggang dito na lamang po. Babalitaan na lang po namin kayo sa mga susunod naming pakikipagsapalaran. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito, pero hindi pa po tayo tapos dahil oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kay Annalyn Potestas at sa mga office mates niya na sina SV, Ronel, Gerald, Jenjen, Debbie at Hassan. Kay Miss Maymay Hernandez, hello po ma'am. Kay Juvian at Laarni from UAE. Kay Miss Ruth Chua at sa mga kasamahan niya dyan sa Cavite, happy listening po. Kay Sir Richard Alan Magayones at sa Magayones family at Reynaldo Bingo Rama from Cavite. Kay Sir Tamano Pansod, kay Mangyan Vlog, kay Lily Pino, kay Miss Lea Sumayang at sa mga office mates niya na sina Hana, Lea, Jelly, Lisa May, Ma'am Leanne at Ma'am MJ. Hello po sa inyo dyan sa Davao. Shoutout din po kay Josephine De Peñosa at sa new subscriber po natin na si Buhay Technician, kay Gemma Jane Gaugano from Guimaras, hello po kay Bebe at kay Bombay Sesgundo, kay Mardy Suzuki, kay Manilyn Gruba, kay Ma'am Catherine Alinsag, kay Ma'am Marieta Yoto, kay Ma'am Raquel Hasegawa, kay George Ativo, kay Ian Ramirez at Jillian Ramirez,
kay Christian Manalo at sa makulit niyang anak na si Saint Gabriel Manalo, kay Jay Landagan, kay Ma'am Merly Fatalia, kay Biyaherong Probinsyano at hello po kay Danilo Dinong Balago na nagustuhan daw po niya ang kwento natin at pati ang boses ko. Salamat po, sir. Kay Sir Ronnie Castro na nag-comment sa Pinaasang Nobya upload, ang sabi po niya, dapat pinatay na raw po ni Agatha ang kaibigan ni Emil dahil sila ang dahilan bakit nawala ang pagmamahal ni Emil. Nagmahal lang daw ng tapat si Agatha at maski siya ay ganun din ang gagawin niya, ang gumanti. Salamat po sir sa pagko-comment. Shoutout din po kay Ma'am Jane Ruiz na lagi raw pong nakikinig dahil magaganda ang kwento natin at hindi nakakasawa. Salamat po ma'am. Kay Rochelle Pantoja from Taytay Rizal, kay Dennis Badiri, kay Ma'am Michelle Adapon, kay Pinky Ko, kay Jessa Jacob, kay Chanchan Amigo, kay Emily Dukusin, kay Elmera Antioquia, kay Freyda Hamig, at sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Mel Santarita, kay JD Bicol na lagi pong nag-heart sa upload natin, kay Ma'am Angelina Ignacio, kay Ma'am Jonah Halog, kay Cherry Mukbang ASMR, kay Normski Channel, kay Sir Jenmer Garcia, kay Tutsi Galulan, kay Ma'am Martina Angdasan, kay Miss Abigail, kay Ma'am Filipina Palsario, at kay Elgin TV Vlog. Maraming salamat po sa mga nakinig at nagkomento sa kwentong ito. Abangan po ninyo ulit ang mga susunod pa nating kwento at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Asahan ko pa rin po ang inyong walang sawang suporta dahil road to 50k subscribers na po tayo. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.